Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin po ito kukunin sa Awit, Kabanata 107, talata 17 hanggang 20. Ang sabi dito, may nangagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay, dahil sa pagsuway, ang dinanas nila ay mga kahirapan. Anumang pagkain na makita nila ay di na magustuhan, ano pat sa anyo, di na magluluwat ang kanilang buhay. Sa ganitong lagay, sila ay tumawag sa Panginoong Diyos. Tinulungan sila at sa kahirapan sila ay tinubos. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapamakang sana ay dumating. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsambay para lamang po sa Kanya. So dito makikita natin yung epekto ng likong pamumuhay at ang pagsuway, di ba? Na makikita natin na kapag ang tao ay namumuhay ng liko o na hindi tama, siyempre na pag natin hindi siya baluktot na pamumuhay, baluktot na prinsipyo, baluktot na pangangatwiran, talagang kapag namuhay tayo sa kasamaan, namuhay tayo na nandoon yung pagsuway natin, talagang magkakaroon tayo ng karamdaman ng sakit sa ating pong mga katawan. Yung sakit na ito, hindi lang to sa physical, no? Makakaramdam ka ng mga sakit sa puso mo, sa isip mo. Ikaw lang din yung masasaktan bandang huli. Akala natin kapag magawa tayo ng masama, yes, ngayon natutuwa ka. Kapag nakikita, pag nakaka-perwisyo ka ng kapwa mo, di ba? Kapag pinagtatawanan mo yung kapwa mo, ngayon masaya ka. Pero bandang huli, yung saya mong yan, mapapalitan niya ng pigati, ng pagsisisi. At siyempre, kapag puno ka na ng mga pagsisisi, dahil sa mga ginagawa po natin, at dahil sa binabagabag na tayo ng ating mga konsensya, wala na tayong kapanatagan, wala nang kapayapaan, talagang magkakasakit tayo. Kaya wala talagang magandang maidudulot yung pamumuhay ng liko. Yung hindi tayo namumuhay sa katwiran ng Diyos. Yung pagsuway natin, magdudulot ng kahirapan sa buhay natin. Kasi yung mga tao hindi na magtitiwala sa iyo eh. Kasi masama yung pamumuhay natin. Baka natatakot sila, baka lukuhin mo lang. Walang magtitiwala sa iyo. At kapag magawa tayo ng masama, sumusuway tayo. Pag sinabi pagsuway, marami yan. Pagsuway mo sa magulang mo, kung sa community, may mga rules and regulations, sumusuway ka sa trapiko, lahat na lang, nilalabag mo. Talaga mahihirapan ka, maghihirap talaga yung buhay mo. At yung paghihirap, hindi lang yung sa material o sa pinansyal na mga bagay. Yung kalooban mo, maghihirap din. Kasi bakit lalayuan ka ng tao? Kahit minsan yung mga tao nagmamahal sa iyo, minsan, kaya may kita mo, di ba? Maraming mga tao puno ng pagsisisi kasi itinaboy nila yung mga taong nagmamahal sa kanila. Mas pinili nila yung mga masasamang barkada, yung mga masasamang kaibigan, yung mga masasamang impluensya. Yun ang mas sinundan nila, yun ang mas sinunod nila. Kaya ngayon, puno sila ng pigati, puno sila ng mga pagsisisi. At talagang siyempre, kapag nade-depress ka, kapag ganun ang nararamdaman mo, ay talagang magkakaroon ka ng ng karamdaman. Kasi wala na yung kapayapaan, wala na yung kapanatagan, wala na yung kasiyahan sa buhay natin. Kaya nga kahit sabi doon, kahit yung pagkain mo, nawawalan ka na ng gana. Siyempre, pag magulo yung isip mo, kasi siyempre dahil sa dami na ginawa mo ng masama, di ba? Hindi ka na panatag yung lakad mo. No? Ikaw mismo, wala ka rin tiwala sa mga tao sa paligid mo kasi ginawan mo ng masama eh. Di ba? So hindi ka na makakatulog na mahimbing. O, di ba?
Yung pagtulog pa lang napakahalaga na yun, yung mayroon ka lang kapayapaan sa puso, isip mo, maganda yung tulog mo, nakaka-recover yung katawan mo kasi nang create ng Diyos yung katawan natin, may kakayanan ito na pagalingin yung sarili niya. No? Kahit yung simpleng pagtulog, malaki. No? Kasi nakaka-recover na nare-repair yung dapat i-repair sa katawan po natin. Pero kung puno ka ng pagkabalisa, hindi panatag yung puso mo dahil nga yun talaga ang bunga ng paggawa ng masama, ay talagang magkakasakit, mapupuno ng karamdaman at kapigatian. Sakit yung ating mararamdaman, yung hirap ng kalooban. Pero yung kagandahan doon, yung mga tao na sinabi doon, na nakita nila yung sitwasyon nila, sila ay tumawag sa Panginoon. Kasi minsan, hindi, sa pagsuway mo, diba, yung pamumuhay mo ng liko, pag hindi mo pa nakita talaga yung pinaka-epekto niyan sa buhay mo. Di ba? Minsan yung mga tao ini-enjoy nila eh. Diba? Pero pag nandun na talaga sila sa sukdulan ng kasamaang ginawa nila at nilalayuan na sila ng mga tao at nandun na yung kabigatan sa puso nila, sa buhay nila. At talagang magulo na yung kanilang pamumuhay. At di na nila alam paano lumabas sa gusot na kanilang pinasukan. Na kahit yung mga malapit mong kaibigan, kahit yung mga magulang mo, kahit yung mga tao sa paligid mo, hindi ka rin matutulungan. Sa mga pagkakataong ito, dan minsan marirealize mo yung mga pagkakamali, pagkukulang, pagkakasalang nagawa natin. Kaya nga nang humingi siya ng tulong sa Panginoon, agad silang tinulungan ng Diyos. Ang Diyos naman kasi mga kapatid, hindi naman bingi ang Diyos, di ba? Hindi naman maiksi yung kamay ng Diyos na para hindi tayo tulungan at marinig. Pero sabi nga, yung pagkakasala natin, yun ang nagiging rason. Bakit hindi marinig, hindi kayang abot, hindi maiunat ng Diyos yung kanyang kamay na para tayo ay tulungan. Pero dito, dahil sa kanilang pagiging ng tulong sa Panginoon, sila ay tinulungan ng Diyos. Kasi bakit? Kasi sabi doon, sa pamamagitan ng salita na kanyang pahatid, sila ay gumaling. At naligtas sila sa kapamakan sana ay darating. So makikita natin, marami tayong mga kapatiran, mga brother, sister, na talagang yung buhay nila. Mga iba na nakulong, nalulong sa bisyo, di ba? Nalulong sa droga, so sa sugal. Talagang magulo yung buhay nila. Pero sa pamamagitan ng salita ng Diyos na kanilang narinig, yung iba nasa plaza, yung iba napadaan lang sa isang lugar na may prayer meeting, tapos biglang inabot ang salita ng Diyos, na-realize nila na na yung mga pagkukulang, pagkakasala nila sa Panginoon. Kaya sabi doon, sila ay gumaling. Gumaling sa karamdaman, lalo na sa spiritual na karamdaman na bunga ng pagkakasala at pagsuway sa kalooban ng Diyos. Kaya napakalaga yung pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi yung salita lamang ng Diyos ang talagang may kapangyarihang magbago ng buhay ng tao. Diba? Kasi kahit ikaw mismo, ayaw mo magbago, pero pag talaga nagrema yung salita ng Diyos, magugulat ka na lang di ba? Na may iba, mga tao na papatuto, nagulat na lang, nagulat na lang ako, ba't ganito na ako? No? Mabait na siya. Nagbago buhay niya. Kasi ganun ang nagagawa ng salita ng Diyos At ang kagandahan doon mga kapatid, na makikita natin na meron pa palang chance na tayo ay patawarin. Kasi kala kasi ng iba minsan dahil sa napakasama na kanilang pamumuhay ay wala ng chance na sila ay patawarin ng Diyos. Pero sa pamagitan ng salita ng Panginoon, inaabot na nandun pa rin yung biyaya, yung pag-ibig ng Panginoon. Na habang tayo may buhay at handa tayong humingi ng tawad, magbalik loob sa Panginoon, handa ang Diyos na tayo patawarin. Basta bukal sa puso natin na magbago, tanggapin ang Panginoon sa buhay natin. Kasi kung sa ating kakayanan, hindi natin kayang baguhin yung buhay natin. Ang Diyos lamang ang makakagawa niyon, mga kapatid.
At dahil doon, sabi nga, sila ay naligtas sa kapamakan na sana'y kanilang haharapin. Lahat naman tayo na nagkasala sa Panginoon, lahat tayo kandidato sa kapahamakan, sa kaparusahan. Pero salamat, inabot tayo ng salita ng Diyos. Yung mga sitwasyon sa buhay natin, di ba? Minsan yun ang ginagamit ng Panginoon para maging turning point natin. Yung mga sitwasyon sa buhay natin na wala na talaga tayong magagawa. Yung talagang hirap na tayo. Doon natin nararamdaman na wala nang ibang makakatulong sa atin maliban sa Diyos. Di ba? Yung mga ganun sitwasyon minsan, ginagamit din ng Diyos yun. Di ba? Ang maganda lang na makita natin sa sarili natin na yung mga pagkakamali natin. Siyempre, salamat talaga sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi dahil sa salita ng Diyos, wala tayo ngayon. Hindi natin natanggap yung kaligtasan na biyaya at grasya ng Panginoon sa sino bang i-confess yung kanilang kasalanan, tatalikod, tatanggapin yung Panginoon sa kanilang buhay. At hayaan ng Panginoon na kumilos, masunod, maghari sa buhay natin, ay tunay na ating makakamit yung kaligtasang inilalaan ng Panginoon. At hindi lang kaligtasan, talagang ayusin ng Diyos yung buhay po natin. Yung kahirapan ng puso natin, yung pagagalingin tayo. Pag sinabing pagagalingin, hindi lang yan sa karamdaman, kundi mga broken relationship, yung relasyon natin sa kapwa natin na nasira dahil sa pagsuway natin, sa liko natin pamumuhay, mga naagrabyado natin, unti-unting aayusin ng Diyos. Hindi naman yung instant maayos ang gade. Pero ang Diyos ang tutulong sa atin, ang gagabay sa atin upang ayusin yung mga bagay na yon. So tayo pagagalingin, hindi lang sa spiritual, sa ating kasalanan, kundi sa physical, sa ating ding mga relasyon na nasira, ay aayusin ito ng Panginoon. Kung nandalang tayo, patuloy na magpasakop sa kanyang kalooban. So yun lamang mga kapatid, ang nawa Diyos patuloy magpala sa bawat isa po sa atin. God bless po sa ating lahat.